katotohanan, ang lahat ng bagay sa ating paligid ay nanatili dahil sa salita ng Panginoon. Ang science ay nagsasabi na dahil sa gravity, ang lahat ng bagay ay nandito sa ibabaw ng mundo, no, kahit umiikot ang mundo. Pero kung tingnan natin mga kaibigan, mga kapatid, ang science ang nagsasabi, pero mayroon pang mas malalim na explanation dahil hindi kaya i-explain lahat ng science. Kung ating tingnan, lahat ng bagay ay nasa kaayusan dahil sa salita ng Diyos. Halimbawa po, ang dagat, ang tubig, ay hindi umaalis sa kanyang kinalalagyan. Kahit umiikot ang mundo ng napakabilis. Dahil ang sabi ng Bible, God has set boundaries upang huwag lumagpas ang tubig doon sa mga lupa. At ang salita din ng Diyos ang nagsasabi na lahat ng bagay sa ating paligid, ito ay nag-exist dahil din po sa salita ng ating Panginoon. Well, normally, ayaw nating pag-usapan ang ganitong pangyayari. Lalo na sa culture natin ng mga Pilipino. Parang iiwasan natin pag may nag-uusap ng kamatayan, parang mas gusto pa natin pag-usapan yung buhay. Pero may nagsasabi, ang sabi ni Mark Twain, isang familiar na writer, nasabi niya, if we reflect on death, we can have a better look about life. Sa panahon daw na ating mapagkulay-ulayan ang katotohanan pangyayari ng kamatayan, doon pa raw natin maumpisahan na lalong pahalagahan ang buhay. Dahil ang kamatayan ay parang isang salamin. Para siyang salamin sa atin, sa buhay ng tao. Na kapag ating itong mapag-isipan ng mas maaga, ay pahalagahan po natin ang ating pagiging buhay o buhay sa mundo nito. Halimbawa po, ang katotohanan ganito, nagpapasalamat tayo sa tuwing pagsikat ng araw sa umaga. No? Bagong buhay na naman. Pero ang katotohanan ay ganito, tuwing paggising natin, tuwing umaga, ay isang araw yan na malapit sa ating kamatayan. Totoo. Pagbangon natin, mga kapatid, dahil lahat tayo ay papunta doon. Hindi po tayo lumalayo. Lahat po tayo ay papunta doon. So, araw-araw, paggising natin, ay isang araw palapit. Kaya ang sabi ng Bible, it is appointed unto men once to die, and after that, the judgment. Itinilaga daw sa tao na minsan mamatay. At pagkatapos nito ay ang hatol. Sabihin na, haharap tayo sa ating tagapagligtas. At kapag ating mapagbulay-bulayan, mga kaibigan, mga kapatid, ang katotohanan ng pangyayaring ito ay mas lalalim ang ating pag-iisip sa buhay. Hindi natin basta gagamitin ang bilang ng ating mga kaarawan sa hindi magandang kakumaraan. Naway, itong ilang minuto na aking gagamitin ay mag-iwan po ng mensahe at pagkamatibay na pundasyon sa bawat isa sa ating ngayong gabi. Maging ang ating pagtayo ngayong gabi ay hindi lang ito nagkataon. Sa Diyos may layunin ito, mga kaibigan. No? May layunin siya sa bawat isa sa atin. Kaya I deeply respect sa pagkataon ito, mga kapatid, na nagkakita-kita tayo sa lugar na ito at magbigay po sa atin ng maiksing mensahe. Tayo po'y manalangin muli before ako magbasa ng salita ng Panginoon. Hilingin po natin ang karunungan ng ating Panginoon ngayong gabi. Minsan pa, Ama, kami pumalapit sa iyong biyaya ngayong gabi, Panginoon. Hilingin po namin ang iyong karunungan. Hilingin po namin ang iyong patnubay sa bawat isa. Panginoon, na sa aming kalagitnaan ngayon, si Tatay Bert,
na kinuha mo na ang kanyang buhay, Panginoon. At alam po namin na ito ay mensahe sa bawat isa. Panginoon, dalangin din po namin ang comfort sa pamilyang bayan. Lahat po, Panginoon, na magbigay ka ng kagalakan sa bawat isa, mag-usap ka sa kanila, Panginoon. At dalangin po ng iyong lingkod ngayong gabi na magbukas ka ngayong Panginoon ng karunungan at kaunawaan. Ito ay magsilbi, Panginoon, na oportunidad para sa bawat isa upang aming mapagulay-gulayan ang mas malalim na kapamaraan ang aming buhay sa mundo. Salamat po. Have your way. In Jesus' name. Amen. Sa aklat po ng Santiago, James, chapter 4, verse 14. Ito po ang sinabi ng salita ng Panginoon. James chapter 4, verse number 14. Okay. May sinabi po ang Biblia. Basahin ko po sa Tagalog. Para nakita natin. Kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Wala nang sino man sa atin na mangyari. Alam kung anong mangyari. Ano ang inyong buhay. Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapaw. Wala raw sino man sa atin ang nakakaalam kung anong mangyayari bukas. Kaya nga, may mga movie, may mga palabas na kung maaari malaman yung time machine, kung maaari lang sasakay ang tao ng isang machine at pupunta siya sa kinabukasan upang malaman niya kung anong mangyayari sa kinabukasan. O kaya gusto niyang i-correct ang mga nagdaan, sasakay siya sa machine na yun at babalik siya sa mga nakaraan. Ngunit nanatiling yan lang po ay nasa kaisipan ng tao at imposible. Dahil tayo ay binibigyan lang ng pagkataon upang mabuhay sa kasalukuyan. Wala saan. Araw-araw, mga kapatid. Ang nakaraan ay lumipas na. At ang kinabukasan ay walang sino mang nakakaalam. Ngunit napakahalaga po ang ating ngayon. Dahil malaking bagay ang ating ngayon upang magbigay ng direction sa ating kinabukasan. So, sabi ng ating nabasa, mga kaibigan, mga kapatid, walang sino man sa atin na nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. So, ang ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, na kung maaari, no, ipasa Panginoon natin ang ating bukas. Dahil walang, halimbawa kung nangyayari, mga kaibigan, fresh pa lang sa ating mga balita, ating nalaman, yung nangyayari sa Beirut, Lebanon. Sinong nag-akala na ganoon ka hindi yung kanilang sinabi? Walang nag-akala. Dahil walang ang taong nakakaalam kung anong mangyayari. May isang reporter na in-interview, sabi niya, I've been covering events like wars. Sabi niya, ang ganitong pangyayari sa aking obserbasyon ay mangyari lang na kasiraan sa giyera sa loob ng isang buwan. Ngunit nangyari ngayon sa isang iglap lang. Yung pwedeng mangyari sa isang buwan sa giyera ay nangyari sa seconds na. At ilang libo na tao ang nasugatan, ilang hundreds ang namatay, nawala ng buhay mga. Isang patunay na walang sino mang nagkakalam sa kinabukasan. Kaya i-encourage tayo mga kaibigan, mga kapatid. Na-quote kanina ang sinulat ni Haring Solomon sa Ecclesiastes, chapter 12. In everything there is a season. Ang bawat bagay ay may kapanahunan. A time to be born and a time to die. May panahon daw sa kapanganakan at may kapanahunan din sa kamatayan. So mayroon lang panahon na binibigay sa atin upang ating gagamitin yan, mga kapatid. Kaya in-encourage sa salita ng ating Panginoon na habang nandito tayo,
may buhay tayo, may hininga tayo, ay atin itong gamitin upang magbigay likod sa nagbigay ng buhay sa atin, mga kaibigan. Wala nang ibang mas fulfilling. Alam niyo po ba na ayon sa pag-aaral, ang ating puso ay meron itong iba't ibang mga kumbaga kwarto or chambers na kung halimbawa na kailangan ka ng kausap, may isang puwang dyan sa puso na kapag empty yan o walang laman, kapag meron ka ng kausap, masaya ka. Dahil iba-iba yung puwang sa ating puso. Kung wala tayong pera, malungkot ka. Pag nagkaroon ka ng pera, masaya ka. Pero hindi sa lahat ng panahon kung may pera ka ay masaya. Dahil maraming may pera na hindi masaya. Totoo yun mga kapatid. Dahil maraming puwang ang ating puso. Halimbawa, yung may pera, healthy, pero hindi maayos ang relasyon sa pamilya. Yung puwang na yan ay empty, walang laman. So yun ang kulang mga kaibigan. So maraming puwang na nandyan sa puso ng tao. At mayroong isang space dyan sa puso ng tao na yan po ay pinaka-core, pinaka-sentro, na kung hindi yan malalagyan sa dapat na ilagay, ay manatiling hindi marating ng tao ang totoong kagalakan. Yan po ang totoong relasyon ng Diyos at tao. Yun ang dahilan kung bakit maraming napupunta sa, alam mo kung bakit maraming nagbibisyo? Dahil may, anong gusto ng tao? Ba't nagbibisyo? Gusto niyo masaya. Di ba? O halimbawa, yung iba napupunta sa mga drugs. Anong gusto nila? Gusto nila ng excitement. Kahit saan-saan napupunta dahil ang tao, hinahanap niya kung anong bagay ang pwedeng ilagay sa espasyo na yan. Ngunit wala pong substitute ang puwang na yan. Dahil ang espasyo na yan, ang puwang na yan, ang tanging makapagpuno ay ang presensya lamang ng Diyos. O yun mga kapatid. Wala na sigurong makahigit pa sa kayamanan ni Solomon. Sobrang yaman ni Solomon, mga kaibigan. To the point na ang kanyang upuan ay overlaid with gold. Din po, mga kapatid, marami siyang bahay. Hindi lang palasyo, marami talaga siyang bahay, mga kapatid. At kapag kakain siya, mayroon siyang orkestra sa harap. Ganon siya kayaman. And then, hindi pa yun. Mayroon siyang sariling garden. No? Marami siyang alagang mga pananim. Bulaklak. Ngayon, uso na yung mga bulaklak na maraming nag-alaga ngayon. No? Naging viral ngayon yung mga cactus. No? Marami na. But doon pang panahon si Solomon, lahat ng klase ng mga pananim, mayroon siya. Mayroon siyang orchard. Mayroon siyang orchidarium. Lahat, ang sabi ng Bible, ang kanyang kingdom ay punong-puno ng karangyaan. Pagkain. Hindi pa naging satisfied si Solomon. Sobrang yaman at karangyaan. Nagkaroon siya ng 300 kaasawa at 700 ka mga concubines. Can you imagine? Ganun mga kapatid, meron siyang hinahanap. Kung basahin natin ang aklat ng Ecclesiastes, sabi niya, I have tried everything. Everything under the sun. Siguro kung may drugs pa noong panahon, sinubukan din siguro ni Solomon. Dahil kung basahin natin mga kaibigan ang Book of Ecclesiastes, yun ay aklat nung sa panahon matanda na si Solomon. Pinagbulay-bulayan niya ang kanyang pinagdaanan. Sabi ay, it's a closing. Lahat nagkaroon si Solomon po ng reflection sa buhay. Ngunit kung ating basahin, ang sabi ni Solomon, everything is vanity. Ang lahat ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, ito ay lumilipas lamang. Ang kayamanan, dito napakarami. Ginawa niya lang ang pilak. Ngayon, mahal ang pilak yung silver. Pero sa time ni Solomon, ginawa niya mga upuan sa kanyang palasyo. Pure silver.
Ginawa niyang upuan sa kanyang palasyo, mga kapatid. Napakaganda na kahit ang mga reyna, ang mga hari na bisita sa kanya, halos mawawalan sila ng malay kapag tingnan nila ang kagandahan ng kaharian ni Solomon. Ngunit sa sulat ni Solomon, ang sabi niya, everything is vanity. Ang lahat ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, ito ay totoo, ngunit lumilipas. Lumilipas ang lahat. Kagandahan, lumilipas. Kayamanan, ang sabi niya, para lang itong minahawakan sa hangin. Lumilipas. Ngunit meron siyang sinabi, at dapat natin pakinggan. Kung ating basahin ang last chapter, sa chapter 12, ng Ecclesiastes, chapter 7. Let us hear, ang 13, the conclusion of the whole matter. Dahil nagbigay siya ngayon ng conclusion. Kumbaga, para siyang nag-experiment si Solomon. Pinagdaanan niya lahat. Yung karangyaan, dinaanan niya. Lahat ng klaseng pwedeng daanan ng tao sa buhay, dinaanan niya. Sa kanyang dumating na siya sa tamang edad, tanda na si Solomon ang sabi niya, this is my conclusion. Siya ang pinaka-wisest king sa panahon niya, empire, at nasakupan niya ang lahat ng mga bansa. At ang sabi niya, pakinggan niyo ang conclusion sa lahat. Hear the conclusion of the whole matter. Sabi niya, matakot kayo sa Diyos at maglingkod sa Kanya at gawin ang Kanyang utos. For this is the whole duty of man. Ang kabuuan daw, kung gusto raw natin maging masaya, buong buo, ang ating pakiramdam, walang emptiness, wala tayong, walang bakante sa ating pakiramdam, mga kaibigan. Hindi empty yung lalagyan na yun. Ang sabi niya, fear God and obey His commandments. Ang word na fear dyan is reverence. Hindi ka natatakot na nahihilig. No. Ay, ibig sabihin ng fear God is paglingkuran siya. Gawin ang kanyang kalooban. For this is the whole duty. Salamat sa Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Noong Sabado, at napaka-fresh pa, mga kaibigan. Nag-usap kami ni Tatay, sabi niya, nahirapan ako. Pero before niya sinabi yun, inaas niya ang kanyang dalawang kumay. Sabi ko sa kanya, Tay, naniwala ba kayo sa Panginoon? Sabi niya, nabanggit niya ni Sister Malo, noon, pero ngayon, naniwala daw siya. Sabi ko, manalangin tayo sa Panginoon. Tanggapin natin ang ating Panginoon. Bilang siya ang ating Panginoon, siya ang ating hari sa ating buhay. At nag-pray kami at sumunod siya sa Panginoon. Yun, mga kapatid, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. At salamat sa Panginoon, mga kapatid. At nakita namin na meron siyang kapanatagan. Napansin siguro, mga kapatid, na family, ang reaction ni Tatay after sa prayer niya. Now, ito po, mga kaibigan, nilipas ang bawat generasyon. Generation after generation. Ngunit ang salita ng Diyos ay manatili na kayo. Now, ang mga hari, lumilitaw, lumilipas. Ang mga kaharian, lumilipas. Kagandahan, lumilipas. Lahat po, lumilipas. Ngunit ang salita ng Diyos, manatili siya magpakailanman. Amen. Since manatili siya magpakailanman, dapat ito ang maging pundasyon ng bawat isa. Dahil ang salita ng Diyos ang dahil upang nag-exist ang mundong ating ginagalawan. Maging ating buhay dahil sa salita ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, before natin tapusin, gusto kong i-encourage ang bawat isa. Habang tayo ay manalangin ngayon, before tayo mag-pray para sa family. Now, ginagawa ko ito, mga kapatid, siguro unique para sa atin. But before tayo mag-pray para sa family, ay mag-pray muna tayo para sa bawat isa ngayong gabi. Na magkaroon tayo ng reflection ngayon. It's just a matter of time, no? Talagang darating ang panahon na isa sa atin ay tayo naman ang nandito.
good meaning. Yan ang katotohanan mga kapatid. Minsan naisip tayo, huwag muna. Parang inisip natin, huwag muna. Pero ang katotohanan yan po, Amen. isang araw, sa atin, ay tayo naman ang nandito. Pero yun talaga ang katotohanan sa buhay. So, habang may panahon pa tayo, ang sabi ng Bible, work while it is day. Behold, the night will come, and no man can work. At ang ibig sabihin ng Panginoon, yung kamatayan natin, pag dumating daw ang gabi, sabihin, wala tayong panahon, wala tayong magawa. So habang nandito tayo ngayon, ang bawat isa, ay magkaroon tayo ng reflection sa pananalangin. Makipag-usap tayo sa ating Panginoon. And then, later on, natin tawagin ang buong family para mag-offer tayo ng prayer. Kung di ba ang anyayahan ko po muli